Hi guys, welcome back to my channel. So, andito na naman tayo guys, panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin. With regards guys sa mga process natin ng AB3 Employment-Based Preference papuntang US. So, dahil marami talagang nagko-comment doon sa last video natin kung kailan ba talaga makakalis if yung priority date is 2023. Kaya gagawa tayo ng video, ipipresent natin dito, meron tayong ipipresent na data na panigurado na makakaalis. Pero yung paghuhula kung kailan talaga aalis is hindi talaga mapipredict yan guys. Pero syempre guys, bago tayo magpatuloy sa ating topic, so i-congratulate muna natin yung mga nagkaroon tayong priority date nitong October 2024 visa bulletin. So yung cut-off date nga niyan guys is November 15, 2022. So once again, congratulations dun sa mga nag-current na yung priority date. So tulad nga ng sinasabi ko, itong cut-off date ng October 2024 ay na-release na yan from previous, which is yung month of May visa bulletin for 2024, umabot pa nga yan ng November 22, 2022, which is ito ngayon is November 15, 2022. So, kaya ito na nga yung pinakatanong. What if kung yung priority date is 2023 onwards, kailan po ba makakaalis? So once again, hindi talaga mapipredict yung visa bulletin, especially for the employment-based category, which is na oversubscribed nga siya guys. Kaya nga, meron nga yung retrogression kasi na over-demand yung number of visa versus dun sa approved applicants. Kaya marami talaga yung approved applicants versus dun sa allotted visa per country. Kasi meron talagang limit per country na nilalaan na visa for employment base. Pero siyempre, isa lang ang kasiguraduhan niyan pag ikaw ay may priority date na, especially pag document qualified ka na, so waiting ka na lang. So bali ito yung sinasabi ko guys na talagang makakaalis tayo, maghihintay-hintay nga lang talaga kasi naka-inline kung ano yung priority date mo. So talagang yan yung masusunod. So there is 12 months for every fiscal year. So the fiscal year, it will start from October, then it will end to September. So like for example here guys, in October 2024, so pag pumunta tayo dito sa baba guys, so for fiscal year 2025, meron kasing family sponsored tsaka yung employment base. So hindi na natin itatakil tong family sponsored guys, dito lang tayo sa employment base. So for fiscal year 2025 nga for employment base worldwide, so kasama na dyan yung Philippines, so meron ngang 140,000 visa to be issued employment base. So bali itong 140,000 visa na to ay ito yung paghati-hatian ng buong country, kasama na nga dito yung Philippines. Then sa per country limit for preference immigrants nga guys ay hindi siya at least lalagpas ng 7%. So for each country, the limit is 7%. So bali yung next question nito guys is paano ba ang distribution nitong 140,000 na to, which is hindi nga siya lalagpas ng 7% for each country. So kung pupunta tayo ngayon dito guys sa baba, dito sa employment base. So bali ito yung employment base. So yung 140,000 visas to be issued to employment base guys is paghati-hatian pa nitong limang category na to. So from first, second, third, fourth, tsaka fifth. So ang distribution niyan guys is 28%, 0.6 from first, second, and third. So equally balanced yan dito sa tatlong category, yung first, second, and third, tag 28.6%. Then dito naman sa fourth at fifth is 7.1% ang to be issued in this category. So once again guys, yung 140,000 visas na yon ay allotted for employment-based preference, which is lahat ng category na to guys is employment-based. So paghati-hatian yan dito from first, second to fifth, which is divided na siya into percent. So bali guys, ito yung example natin. No? So ito yung employment-based preference.
So meron ngang 140,000 visa for the whole country, and then merong 7% limit per country. So for example, kung merong 140,000, kunin natin ng 7%, so merong 9,800 visa per country. So for example, for Philippines, merong 9,800 visas available per fiscal year. So kung ang tanong mo ay kailan ako makakaalis, if kung ang priority date ko is 2023, so depende po yan guys. Depende kung kailan naka-queue yung priority date mo based doon sa visa bulletin. At saka kung kumpleto ka na sa process, kung document qualified ka na para makapag-move forward ka na kung magkarenta yung priority date mo based doon sa monthly visa bulletin. Pero ang panigurado ay each fiscal year, merong allotted visa at least 9,800 per country. Kaya huwag kang mag-alala kung ikaw ay hindi pa current yung priority date mo, as long as merong number of visas to be given for the employment-based preference per fiscal year. So hopefully guys, mag-current nga yung mga priority date ng 2023 nitong fiscal year 2025, which is first month of October already released, which is maganda naman yung cut-off date ng visa bulletin. So yun lang guys ang ating napag-usapan ngayon. I hope na mag-current na rin yung mga priority date na mga naghihintay para at least makaalis na rin at matupad na ang American Dream. So, basta wag lang mainip, hintay-hintay lang, darating din yan. Tulad nga ng sinasabi natin lagi dito, tapusin ang process para at least ang hinihintay na lang is to be current your priority date. So complete your I-140, submit all the civil documents, fee bill, make sure that you need to pay the fee bill including the dependents kung meron kang dependents. Tapos yung D is 260 at saka after nga nyan guys, after all the process na matatapos ka na, pagka nasa NVC stage na yan guys, document qualified na yan. So pag document qualified ka na, retrogression pa ngayon, yun na lang yung hihintay natin, yung paghihintay ng to be current the priority date. So yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Daghang salamat sa inyong support dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, hit the button below. See you next time. Bye-bye!